sa bawat umaga ng isang Pilipino, lalo na sa mga nakatatanda. Karaniwan nating kasabay ng kape ay ang tinapay, pandesal na bagong hango sa pugon, monay na malambot, o tasty bread na madaling bilhin sa kanto. Magaan sa bulsa, paborito ng marami. Pero alam mo ba na may mga tinapay na maaring unti-unting magpahina ng katawan mo? Hindi mo ramdam na yon. Pero sa bawat kagat, maaring tumaas ang iyong asukal, bumigat ang timbang o lumala ang pananakit ng mga kasukasuan. Lalo na kung may inindang diabetes, alta presyon o sakit sa puso. Ngunit huwag kang mag-alala. Dahil sa video na ito, malalaman mo hindi lang ang 4 na uri ng tinapay na dapat mong iwasan, kundi pati na rin ang 4 na tinapay na makakatulong sa lakas at haba ng iyong buhay. Bago tayo magsimula, gusto kong marinig mula sa iyo. Isulat sa comments kung anong tinapay ang madalas mong kainin at ilang taon ka na. Malay mo nasa listahan ito ng iwasan o piliin. Huwag kang mahihiya. Marami sa atin ay pare-pareho lang din ang nakasanayan. Dahil sa huli, ang bawat kagat mo ay maaring maging hakbang papunta sa kalusugan o sa panganib. Piliin natin ang mas mabuti. Isa, white bread. Tahimik na kalaban ng kalusugan. Sa isang tahimik na barangay sa Bulacan, nakatira si Mang Ernesto, 68 taong gulang. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, naglalakad na siya papunta sa tindahan ni Aling Nena para bumili ng isang supot ng tasty bread. Pag-uwi niya, ihahain ito kasama ng kape, 2 hiwa para sa kanya, 2 hiwa para kay Mrs. at ang natira para sa hapon. Mula pa nung kabataan niya, sanay na siyang ang tinapay sa umaga ang simula ng maginhawang araw. Pero nitong mga nakaraang buwan, napapansin niyang mabilis na siyang mapagod kahit sa simpleng pagdidilig ng halaman. Noong magpatingin siya sa health center, sinabi ng doktor, mataas ang blood sugar at presyon ninyo, iwasan ang white bread. Akala ni Mang Ernesto, mas ligtas ang tinapay kaysa kanin. Pero ang totoo, ang white bread ay gawa sa refined flour, harina na tinanggalan ng fiber at nutrients. Kapag kinain, mabilis nitong pinapataas ang blood sugar, lalo na sa mga may diabetes o pre-diabetes. Kung may alta presyon o sakit sa puso, mas mataas din ang panganib. Dahil walang fiber, hindi rin ito nakakatulong sa digestion at maaaring magdulot ng constipation. Sa mga may arthritis, ang sobrang timbang mula sa madalas na pagkain nito ay pwedeng magpalala ng pananakit ng kasukasuan. Sa simula, parang walang epekto. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti nito pinapahina ang katawan. Sa kulturang Pilipino, mura at madaling bilhin ang tasty bread, kaya't paborito ito ng marami. Pero bilang senior citizens, mas kailangan nating piliin ang pagkain na tunay na nakatulong sa kalusugan. Kung ang almusal mo ay laging white bread na may mantikilya o peanut butter, baka oras na para magpalit. May mas mabubuting alternatibo tulad ng whole wheat pandesal, malunggay bread o kamote bread. Kung may sakit ka gaya ng diabetes o mataas na presyon, kumonsulta muna sa doktor bago magpalit ng diet para masigurong tugma ito sa iyong kalagayan. Tandaan, sa edad natin ngayon, bawat kagat ay may epekto sa ating lakas at resistensya. Hindi masamang iwanan ng white bread kung kapalit ay mas masigla at mas ligtas na kalusugan. Dalawa, matatamis na tinapay. Tamis na may kapalit sa bayan ng San Pablo, nakatira si Aling Rosa, 72 taong gulang. Mahilig siya sa tinapay mula pa, pero ang paborito niya ay ang matamis. Ensaymada na may mahapal na margarina at asukal o Spanish bread na may malinamnam na palaman. Tuwing hapon, pagkatapos magwalis ng bakuran, umuupo siya sa harap ng bahay, may tasa ng tsaa sa gilid at isang piraso ng paboritong tinapay sa plato. Para sa kanya, ito ang pinakamasarap na bahagi ng araw. Pero isang linggo, napansin niyang madalas siyang hinihingal at sumasakit ang tuhod. Nang magpa-check up, sinabi ng doktor, mataas ang blood sugar mo at may simula ng arthritis. Bawasan ang matatamis, lalo na ang ensaymada at Spanish bread. Ang matatamis na tinapay ay puno ng refined sugar at saturated fats,
mula sa margarina o shortening. Sa bawat kagat, hindi lang asukal ang pumapasok sa katawan, pati trans fat na maaring magpataas ng cholesterol at magbara ng ugat. Para sa mga may diabetes, alta presyon o sakit sa puso, mabilis itong makadagdag sa panganib ng stroke o heart attack. At para sa may arthritis o pananakit ng kasukasuan, ang sobrang tamis ay nagpapalala ng inflammation sa katawan. Sa kulturang Pilipino, normal ang kumain ng matamis na tinapay tuwing merienda. Pero ang hindi natin napapansin, sa edad na lampas 60, mas mabagal na ang metabolismo at mas sensitibo na ang katawan sa sobrang asukal. Ibig sabihin, mas mali tayong tamaan ng komplikasyon kapag napasobra. May mga masustansyang alternatibo. Kung gusto mo ng ensaymada o Spanish bread, subukan ang homemade version na may mas kaunting asukal, mas maraming fiber at walang chemical na pampatagal. Pwede rin gumamit ng honey o mashed banana bilang natural sweetener. At kung may sakit kagaya ng diabetes o mataas ang cholesterol, mas mabuting magpakonsulta muna bago isama ang kahit anong matatamis sa regular na diet. Ngayon, baka iniisip mo, pero masarap ito, paano ko iwasan? Hindi kailangan biglayin. Maaari mong bawasan ng dahan-dahan. Halimbawa, kung dati 2 piraso, gawing 1 na lang. At tuwing bibili, tanungin ang sarili, ito ba'y pampasaya lang ngayon o makakasama sa akin bukas? Kung may kakilala kang kapwa senior na mahilig din sa matatamis na tinapay, baka panahon na para ipaalam sa kanila ang nalaman mo. Kaya ngayon, kung naniniwala kang mahalagang maingat sa matatamis na tinapay, i-comment ang numerong 2 sa ibaba at i-share ang video na ito sa isang kaibigan o kamag-anak. Malay mo, ito ang magligtas sa kanila sa mga komplikasyong dulot ng sobrang asukal. Ang tamis ay masarap sa simula, pero kapag sobra, may kapalit na mabigat. Sa edad natin, mas mabuting piliin ang tamis na may kasamang kalusugan, hindi panganib. 3, tinapay na gawa sa bleached flour at may preservatives. Preskong tingnan, pero mapanganib sa loob sa bayan ng Tarlac. May isang lolo na kilala sa palengke bilang si Lolo Ben, 70 taong gulang. Isa siyang dating panadero, pero matagal nang tumigil sa paggawa ng tinapay dahil sa rayuma. Ngayon, bumibili na lang siya ng tinapay sa supermarket. Paborito niya ang mga nakabalot na pandesal at tasty bread na good for 10 days ang shelf life. Para kay Lolo Ben, maganda ito. Hindi madaling masira, laging handa kapag nagugutom, at hindi nasasayang ang pera. Pero hindi alam ni Lolo Ben ang dahilan kung bakit nananatiling preskong tingnan ang tinapay sa loob ng 1 linggo ay hindi dahil sa husay ng panadero, kundi dahil sa dami ng preservatives at artificial chemicals na inilagay dito. Karamihan sa ganitong tinapay ay gawa sa bleached flour, harina na pinaputi gamit ang chemical tulad ng benzoyl peroxide o chlorine dioxide. Bagamat kakit-akit ang maputing kulay nito, sa kalusugan ng senior citizens, isa itong babala. Ayon sa ilang pag-aaral, ang paulit-ulit na pagkain ng mga produktong may bleaching agents ay maaring magdulot ng pinsala sa atay, bato, at maging sa utak. Sa mga nakatatanda na may kidney disease, fatty liver o memory problems, mas malaki ang panganib. Idagdag pa rito ang preservatives gaya ng calcium propionate at sorbic acid na ginagamit upang mapigilan ang amag. Maaring magdulot ang mga ito ng pananakit ng tiyan, bloating at irritable bowel symptoms, mga kondisyong karaniwan ng reklamo ng mga senior, pero madalas ay hindi nila alam na galing sa kinakain. Kuwento ni Lolo Ben, minsan ay napansin niyang halos 1 linggo na ang tinapay sa mesa, pero malambot pa rin at walang amag. Masaya siya noon, pero nang makaranas siya ng matinding kabag at hirap sa pagdumi, naisip niyang baka may kinalaman ito sa kanyang kinakain. Nang kumonsulta siya sa doktor, payo ng doktor, kung maaari bumalik sa sariwang gawa sa panaderya at mas mabuting piliin ang whole wheat o unbleached flour. Sa kulturang Pilipino, likas ang pagpapahalaga sa sariwa at gawang bahay.
Noon, sa madaling araw, mabango ang paligid dahil sa bagong lutong pandesal sa kanto. Pero ngayon, mas dumarami ang tinapay na processed at ginawa para tumagal sa estante. Mura nga at practical, pero sa edad na lampas 60, hindi na practical ang pipiliin mo kung kapalit nito ay kalusugan mo. Kung wala kang access sa panaderyang gumagamit ng natural na sangkap, pwede ka rin gumawa sa bahay ng simpleng whole wheat bread gamit ang oven toaster o turbo broiler. At kung may sakit ka sa bato, atay o may problema sa panunaw, mas mabuting kumonsulta muna sa doktor bago subukan ang anumang bagong tinapay para masigurong ligtas ito sa kalagayan mo. Tandaan, ang tinapay na tumatagal ng 2 linggo ay hindi laging magandang balita. Ito ay tahimik na sumisira sa loob ng iyong katawan. 4. Tinapay na may artificial flavorings at colorings. Makulay sa paningin, pero mapanganib sa katawan. Sa bayan ng Lucena, may isang lola na kilala ng lahat bilang si Lola Pilar, 74 taong gulang. Malapit ang loob niya sa mga apo, at tuwing hapon, dumadaan siya sa panaderya para bumili ng makukulay na tinapay. Ube pandesal na halos kumikislap sa lilang kulay, melon bread na matingkad ang berde, at buns na may palamang kulay rosas na parang candy. Para kay Lola Pilar, masarap ito at masayang kainin kasama ng mga bata. Pero hindi niya alam, ang saya sa paningin ay may kapalit sa kalusugan. Ang mga tinapay na sobrang makulay ay kadalasang puno ng artificial flavorings at food colorings gaya ng E1-odazine at E11 sunset yellow. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga chemical na ito ay maaaring magdulot ng allergic reactions, pamumula o pangangati ng balat, at sa matagal na panahon ay may kaugnayan sa hormonal imbalance at ilang uri ng cancer. Sa ibang bansa, ipinagbabawal na ang ilang additives na ito. Pero sa Pilipinas, marami pa ring panaderya ang gumagamit nito. Bukod sa kulay, madalas ding may artificial flavoring ang ganitong tinapay upang maging mas matamis, mas mabango, at mas kaakit-akit sa mga mamimili. Sa mga senior citizens na may atay o bato na mahina na, mas mahirap lang salayin ng katawan ang ganitong mga chemical. Para sa may alta presyon, diabetes o allergies, mas mataas ang panganib ng masamang epekto. Isang araw, napansin ni Lola Pilar na madalas siyang nangangati at namumula ang balat sa bandang lig at braso. Akala niya'y dahil sa sabon o alikabok. Pero nang makipagkwentuhan siya sa kaibigan, napag-usapan nilang pareho silang nakakaramdam ng ganito matapos kumain ng ilang klase ng tinapay mula sa parehong panaderya. Doon niya lang naisip na baka may kinalaman ito sa makukulay na tinapay na paborito niya. Nang magpatingin siya sa doktor, payo sa kanya, iwasan muna ang tinapay na may matitingkad na kulay at mahahabang listahan ng sangkap na hindi mo kilala o mabigkas. Dagdag pa ng doktor, sa edad na lampas 60, mas mainam na pumili ng natural at simple ang sangkap. Harina, tubig, asin, kaunting asukal, kaya ng tinapay noong panahon ng kanilang kabataan. Sa kulturang Pilipino, maganda sa paningin ang makulay na pagkain, lalo na kapag may kasamang salo-salo o okasyon. Pero para sa kalusugan, lalo na sa senior years, ang tunay na kagandahan ay nasa kalinisan at naturalidad ng sangkap. Kung nais pa rin ng kakaibang lasa, pwedeng gumawa sa bahay ng ube o pandan bread gamit ang natural na katas mula sa prutas o dahon, hindi chemical. Kung may allergy history, mahina ang immune system, o may kondisyon sa atay at bato, mas mainam na magpakonsulta muna bago kumain ng mga processed at makukulay na tinapay. Mas maganda nang maging maingat kaysa magsisi sa huli. Tandaan, hindi lahat ng makulay ay masaya. Sa pagkain, lalo na para sa mga nakatatanda, mas ligtas piliin ang payak ngunit masustansya. 5. Whole wheat bread. Siksik sa fiber at sustansya sa bayan ng Tagaytay, nakatira si Ginoong Arturo, 66 taong gulang. Isang dating guro na sanay sa disiplina, mula sa paggising ng maaga hanggang sa pagiging maingat sa bawat ginagawa. Pero pagdating sa pagkain, aminado siyang nakasanayan niya ang mabilis at madali,
lalo na sa almusal. Noon, lagi siyang bumibili ng pandesal o tasty bread sa kanto, tapos kape at ayos na ang umaga. Hanggang isang araw, matapos ang regular na check-up, sinabi ng kanyang doktor, "Kinoo, mataas na ang cholesterol ninyo at borderline na rin ang blood sugar. Kailangan niyo ng mas maraming fiber sa pagkain." Sa una nalito siya. Fiber? Sa edad niyang lampas 60, akala niya sapat na ang gulay sa tanghalian. Pero ipinaliwanag ng doktor na may ibang paraan para masimulan ang araw na puno ng sustansya. All wheat bread. Kaya sinubukan ni Ginoong Arturo. Pumunta siya sa isang lokal na panaderya na gumagawa ng tunay na whole wheat bread. Pagbukas niya ng supot, naamoy niya ang mas makalupang aroma kumpara sa puting tinapay. Mas buhagag, medyo magaspang ang texture, at may bahagyang kulay kayumanggi. Tanda nito ay gawa sa buong butil ng trigo. Sa unang kagat, alam niyang iba ang lasa. Hindi sobrang lambot kaya ng tasty bread, pero mas mabusog at mas satisfying. Pagkatapos ng ilang linggong pagkain nito sa umaga, napansin niyang mas bihira na ang paninigas ng dumi. Hindi na rin siya biglang ginugutom bago mag-alas 11 at mas magaan ang pakiramdam niya sa buong araw. Ang whole wheat bread ay may mataas na fiber, vitamina at mineral na natural mula sa butil. Sa mga senior citizens, malaking tulong ito para mapanatiling normal ang pagdumi, kontrolado ang blood sugar at maba ang cholesterol. Kung may diabetes o alta presyon, mas ligtas ito dahil mababa ang glycemic index kumpara sa white bread. Pero paalala ng doktor, siguraduhin na tunay na whole wheat. Basahin ang label at hanapin ang 100% whole wheat sa unang bahagi ng listahan ng sangkap. Iwasan ang mga halo pa rin ng white flour. Maraming produkto ang nag-aangkin na wheat bread, pero sa totoo, may halong refined flour at kulay lang ang nagpapakita na parang healthy. Si Ginoong Arturo, dahil dati siyang guro, ginawa itong oportunidad para magbahagi ng kaalaman sa kapwa senior sa barangay. Sa tuwing may almusal sila sa senior center, nagdadala siya ng whole wheat sandwich na may nilagang itlog, kamatis at kaunting olive oil. Marami sa mga kasamahan niya ang natuwa. Hindi lang masarap, kundi abot kaya at mas mabuti para sa kalusugan. Kung may sakit kagaya ng diabetes, mataas na cholesterol o madalas na constipation, magandang kausapin ang iyong doktor tungkol sa whole wheat bread bilang alternatibo. Pero kung may kondisyon ka sa bituka na sensitibo sa mataas na fiber, dapat ay dahan-dahanin ang pagdagdag nito sa diet. Sa edad natin, bawat kagat ay puhunan para sa mas malakas na bukas. At tulad ng sabi ni Ginoong Arturo, kung may mas mabuting pagpipilian, bakit hindi yun ang piliin? 6 malunggay bread. Luntian ginto para sa lakas at sigla. Sa bayan ng Iloilo, nakatira si Aling Sally, 69 taong gulang. Isang masipag na lola na araw-araw ay nag-aalaga ng kanyang 2 apo habang abala ang mga magulang sa trabaho. Sa dami ng kanyang ginagawa, mula sa pagluluto ng almusal, paglalaba, hanggang sa pagsama sa mga apo sa school, madala sa isang tasa ng kape at kung anong tinapay lang ang kanyang kinakain sa umaga. Noong nakaraang taon, nagkaroon siya ng madalas na pagkahilo at pananakit ng likod. Nang magpa-check up, nalaman niyang mababa ang calcium at iron sa kanyang katawan. Sabi ng doktor, kailangan mong dagdagan ang pagkaing mayaman sa calcium, iron at vitamin C para lumakas ang buto at dugo mo. Isang araw, habang nasa palengke, napansin ni Aling Sally ang panaderya na nagbebenta ng malunggay bread. Berde ang kulay pero hindi matingkad at amoy pa lang ay parang sariwang malunggay na niluto sa tinapay. Sa una, nagalangan siya, baka daw kasi mapait o hindi masarap. Pero dahil mura lang at may rekomendasyon mula sa tindera, bumili siya at sinubukang gawing almusal. Sa unang kagat, nagulat siya na masarap pala ito. May bahagyang tamis at malambot, pero may kakaibang linamnam na hindi nakakasuya. Nang ipinares niya sa nilagang itlog at kamatis, parang kumpleto ang almusal niya.
Pagkatapos ng isang buwan na halos araw-araw niyang kinakain ng malunggay bread, napansin niyang mas pihira na ang pagkahilo at mas magaan ang katawan niya sa pag-aalaga ng mga apo. Ang malunggay bread ay puno ng calcium para sa matibay na buto, iron para sa malusog na dugo, at vitamin C para sa malakas na resistensya. Bukod pa rito, may taglay itong antioxidants na tumutulong labanan ng inflammation at magprotekta laban sa mga chronic diseases na madalas umatak sa mga senior. Para sa may osteoporosis, alta presyon o mababang hemoglobin, malaking tulong ito bilang bahagi ng balanced diet. Pero paalala ng doktor, kung may gout o kidney problems, mag-ingat sa sobrang pagkain ng malunggay dahil sa purine content nito. Kumonsulta muna bago gawing regular sa diet. Sa maraming barangay sa Visayas at Mindanao, ginagamit na rin ang malunggay bread sa feeding programs para sa mga senior. Marami ang nakakapansin na mas alerto at mas masigla ang mga kumakain nito ng regular. Bukod sa nutrisyon, madaling ihalo ang malunggay bread sa pang-araw-araw na pagkain. Pwedeng gawing sandwich, garlic bread o simpleng ipares sa tsaa o kape. Si Aling Sally, dahil sa magandang epekto sa kanya, nagsimula na ring magtanim ng malunggay sa bakuran. Araw ng Sabado, nagbe-bake siya ng sariling malunggay bread gamit ang blanched malunggay leaves, whole wheat flour at kaunting honey bilang natural na pampatamis. Ginagawa niya itong bonding moment kasama ang mga apo at tinuturuan silang pumili ng masustansyang pagkain. Sa edad natin, mahalaga na ang bawat kinakain ay hindi lang pampabusog kundi pampalakas din. At kaya ng sabi ni Aling Sally, kung may tinapay na kayang magpasaya sa tiyan at magpalakas sa katawan, iyon ang pipiliin ko. Pito, kamote bread. Likas, abot kaya at pampalakas ng katawan. Sa bayan ng Bohol, nakatira si Mang Ramon, 71 taong gulang. Isang retiradong mangingista na sanay gumising ng maaga at magtrabaho ng buong araw noong kabataan niya. Ngayon, mas tahimik na ang kanyang buhay. Pag-aalaga ng manok, pagtanim ng gulay sa bakuran at paminsang pagbisita sa palengke para bumili ng pang-ulam. Noong bata pa siya, karaniwan sa kanilang umaga ang kamote bilang almusal. Pinakukuluan lang ito at isinasawsaw sa kape o minsan iniihaw sa baga. Simple pero busog at masustansya. Kaya't na makita niya sa bayan ng isang panaderya na nagbebenta ng kamote bread, agad siyang na-curious. Maganda ang itsura, bahagyang kulay kahel, malambot at may natural na bango ng kamote. Pinili niya ito at kinain sa bahay kasama ng nilagang itlog at kapeng barako. Sa unang kagat, ramdam niya ang natural na tamis at lambot nito. Naalala niya bigla ang kabataan niya. Kung paano sila magkapatid ay nag-uunahan sa nilagang kamote na bagong hango sa palayok. Pagkatapos ng ilang linggo ng regular na pagkain ng kamote bread, napansin ni Mang Ramon na mas matibay na ang tuhod niya sa paglalakad papunta sa bayan, mas pihira ang pananakit ng katawan, at mas magaan ang pakiramdam niya. Hindi siya agad ginugutom at mas matatag ang enerhiya niya sa buong araw. Ang kamote bread ay likas na mayaman sa beta-carotene na nagiging vitamin A sa katawan, mahalaga para sa kalusugan ng mata, lalo na sa mga senior na madalas na may problema sa paningin. Mayroon din itong fiber, potassium at antioxidants na tumutulong magpababa ng cholesterol, magpaganda ng daloy ng dugo at magpalakas ng resistensya. Para sa may alta presyon, rheuma o madaling mapagod, malaking tulong ito bilang bahagi ng balanced diet. Paalala ng doktor, kung may diabetes, bagamat mas mababa ang glycemic index ng kamote kaysa white bread, kailangan pa ring bantayan ng dami at kumonsulta bago gawing araw-araw. Sa may kidney problems, dapat ring mag-ingat sa sobrang potassium mula sa kamote. Sa kulturang Pilipino, ang kamote ay simbolo ng pagiging simple at matatag. Maraming pamilya sa probinsya ang umaasa rito noong panahon ng tagutom, at ngayon muling bumabalik ang halaga nito sa anyong modernong tinapay. Marami ng panaderya at online sellers ang gumagawa ng kamote bread,
Minsan ay may dagdag na chia seeds, malunggay o oats para mas maging masustansya. Si Mang Ramon, dahil natuwa sa epekto nito, natutong gumawa ng sarili niyang kamote bread sa bahay. Ginagamit niya ang sariling tanim na kamote, hinaluan ng whole wheat flour at kaunting honey bilang pampatamis. Minsan ay ibinibigay niya ito sa mga kapitbahay bilang pasalubong at marami ang humahanga sa lasa at benepisyo nito. Sa edad natin, hindi lang presyo at lasa ang dapat tinitingnan sa pagkain. Dapat ay kung gaano ito kapaki-pakinabang sa ating kalusugan. At kaya ng sabi ni Mang Ramon, kung ang simpleng kamote ay kayang magbigay ng lakas at kalusugan, bakit ko papipiliin ang mahal pero walang sustansya? 8. Sourdough bread. Likas na tunay para sa mas malusog na tiyan. Sa lungsod ng Baguio, kilala si Ate Minda, 65 taong gulang, bilang mahilig mag-eksperimento sa pagkain. Isang araw, inimbitahan siya ng kaibigan sa isang maliit na cafe na nagbebenta ng sourdough bread. Hindi niya ito kilala, pero sinabi ng kaibigan, subukan mo, iba ito. Mas magaan sa tiyan at mas masustansya. Sa unang kagat, napansin niyo bahagyang asim ang lasa pero malasa at mabusog. Ipinaliwanag ng may-ari ng cafe na ang sourdough ay gawa sa natural na fermentation, walang commercial yeast, at puno ng mabubuting bakterya na nakakatulong sa digestion. Para sa mga senior citizens na madalas makaranas ng kabag, acid reflux o mabagal na panunaw, malaking tulong ito. Pagkatapos ng 2 linggo ng pagkain ng sourdough tuwing almusal, napansin ni Ate Minda na mas bihira ng kabag at mas regular ng pagdumi niya. Dahil mababa ang glycemic index nito, hindi rin biglang sumisirit ang blood sugar niya. Mahalaga para sa may diabetes o prediabetes. May taglay din itong iron para sa malusog na dugo at fiber para sa mas matatag na resistensya. Paalala ng doktor, kung may malubhang kondisyon sa tiyan o immune system, mas mabuting kumonsulta muna bago kumain ng fermented foods tulad ng sourdough. Sa Pilipinas, unti-unti nang dumarami ang gumagawa ng sourdough sa lokal na paraan. May bersyong may ube, kamote o mangga para mas swak sa panlasa ng Pinoy. Pero mahalaga pa rin na siguraduhin natural ang sangkap at walang halong kemikal. Gaya ng sabi ni Ate Minda habang humihigop ng kape at kumakain ng sourdough sandwich, hindi lang ito tinapay, parang regalo sa tiyan at sa buong katawan. Sa ating senior years, hindi na dami ng pagkain ang mahalaga, kundi ang kalidad nito. Mula sa white bread na tahimik na kalaban hanggang sa whole wheat, malunggay, kamote at sourdough na kaalyado ng ating kalusugan. Malinaw ang aral. Hindi lahat ng tinapay ay pare-pareho. Bilang mga nakatatanda, responsibilidad natin sa sarili at sa pamilya na pumili ng pagkain na magpapalakas, hindi magpapahina. Bawat kagat ay pwedeng magambag sa lakas at sigla, o sa sakit at panghihina. Kaya't maging mapanuri, basahin ang label, alamin ang sangkap, at kung may kondisyon gaya ng diabetes, alta presyon o sakit sa puso, laging kumonsulta muna sa doktor bago magpalit ng diet. Tandaan, sa simpleng pagpapalit ng tinapay sa ating hapag, maaari nating pahabain ang buhay at gawing mas magaan, mas masigla, at mas masaya ang bawat araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito at may natutunan ka, mag-subscribe ka na, mag-iwan ng komento at i-share ito sa kapwa mo senior. Baka ang simpleng impormasyon ito ang magligtas ng isang mahal sa buhay.